Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Lo and behold, PUP Radio Conference 2023 presented by DZMC Young Communicators Guild is set to return with its latest edition entitled Maniobra, Unveiling the Illusion Behind Public Deception on April 14, 2023 in Tanghalang PUP. Remember, behind every curtain lies the truth. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Isang maganda at produktibong Martes mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Dole sa AFP Radio. Team Laderas pong muli ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan ng mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio Facebook page and the Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ngayong umaga. Kumusta po mga kamanggagawa? Naway naging taimtim at makabuluhan ang naging paggunita ninyo ng Semana Santa saan man kayo naroroon noong nakaraang linggo. Para sa ating episode ngayong umaga, amin pong ihahatid ang isa sa mga partnership programs ng DOLE na nagbibigay daan para mabigyan ng mas maraming employment opportunities ang ating mga kamanggagawa. Ito nga ay ang Trabaho, Turismo, Ascenso National Job Fair kung saan katuwang ng DOLE sa pagsasagawa ang Department of Tourism. Kaya tumutok lamang po kayo sa ating programa ngayong umaga
dahil pag-uusapan natin yan maya-maya lamang kasama si Ma'am Grace Baldoza ng Bureau of Local Employment o BLE. Bago yan, good news muna tayo. Umpisahan natin yung good news sa Eastern Visayas. Mga job seekers sa Samar tumanggap ng labor education mula sa DOLE. Upang maipaalam sa mga naghahanap ng trabaho at matulungan silang maging handa sa pagpasok sa tunay na mundo ng trabaho, nagsagawa ng orientation ang DOLE Samar Field Office sa pakikipag-ugnayan sa Samar Provincial Public Employment Service Office sa mahigit 30 naghahanap ng trabaho kamakailan sa Balay Samarnon, Catbalogan City. Sa nasabing orientation, tinalakay ni Labor and Employment Officer Karen Joan Libres ang Career Coaching at Labor Market Information o ang LMI. Binigyan diin ni Libres kung paano gagabay ang LMI sa mga naghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng tamang pagpaplano ng karera at paggawa ng desisyon sa kanilang paghahanap ng trabaho batay sa isang napapanahon at may katuturang labor market information kabilang ang mga trabaho na in-demand, emerging o umuusbong, gayon din ang mahirap punan na mga trabaho o yung tinatawag nating hard-to-fill jobs. Tinalakay din ni Libres ang Gender and Development o ang GAD at ipinaliwanag na ito ay hindi lamang nakatuon sa mga kababaihan, ngunit ito ay isang paraan kung saan ang isang lipunan ay nagtatalaga ng mga tungkulin, responsibilidad at mga dapat asahan sa parehong kalalakihan at kababaihan. Samantala, nakatuon naman si Senior Labor and Employment Officer Demi Jose Oyvico sa pagtalakay sa relasyon ng mga manggagawa at employer sa lugar ng trabaho, gayon din ang kanilang mga obligasyon at karapatan. Ang labor education ay naglalayong mabigyan ang mga manggagawa at employer ng tamang impormasyon sa paggawa upang sila ay maging mas mahusay na kasosyo sa pagkamit at pagpapanatili ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa at ng employer o namamahala. Ang dalawang kursong Basic Labor Education at Comprehensive Course on Freedom of Association ang kadalasang tinatalakay sa labor education. Ang Basic Labor and Employment Education course ay sumasaklaw sa mga paksa tungkol sa pre-employment, employment at post-employment, pati na rin ang mga proseso na may kinalaman sa entrepreneurship at profesional na pagsasanay. Samantalang ang Comprehensive Course on Freedom of Association ay naglalayong mapahusay ang kakayahan ng mga multi-sectoral stakeholder na itaguyod ang epektibong pagpapatupad ng mga prinsipyo ng freedom of association at collective bargaining sa bansa batay sa mga prinsipyo sa ilalim ng International Labor Organization Conventions 87 at 98. Layunin din itong pahusayin ang partisipasyon ng mga tripartite social partners sa umiiral na mekanismo sa pagtugon sa mga paglabag sa civil liberties ng mga manggagawa at karapatan sa Unyon. Good news naman tayo sa Western Visayas. Tourism Job Fair, nagbunga ng positibong resulta sa Iloilo. Nagbigay ng trabaho sa 11 hired on the spot ang mga posibleng trabaho sa mga near hire o malapit ng matanggap sa trabaho ng mga aplikante ang isinagawang trabaho, Turismo Ascenso Job Fair sa Haro, Iloilo City, kamakailan. Ayon kay DOLE Region 6 Director Attorney Sixto Popoy Rodriguez Jr., ang naging dahilan ng tagumpay ng job fair ay ang pagsasakatuparan ng pangako ng DOLE na magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho sa pamamagitan ng trabaho, Turismo Ascenso Job Fair. Masayang ibinalita ni R.D. Rodriguez na tunay na nakakataba ng pusong makita ang mga ngiti sa labi ng mga natanggap sa trabaho.
Ayon pa sa direktor na champion ng job promotion sa rehiyon, alam ng pamahalaan na kailangan ng marami nating kababayan ng trabaho para may pangtustos sa pang-araw-araw na gastusin. Hinikayat din ni Director Rodriguez ang 70 mga near hires o malapit nang matanggap sa trabaho ng mga aplikante na agad na kumpletuhin ang mga isinumite nilang dokumento at agad na sumailalim sa mga susunod pang interview upang makapagsimula na sa lalong madaling panahon. Ang 2 araw na aktibidad ay mula sa pagsisikap at kooperasyon ng Department of Labor and Employment at ng Department of Tourism upang punan ang mga nawalang pagkakataon sa mga manggagawa na makapagtrabaho dahil sa pandemya habang ang industriya ng turismo ay patungo sa ganap na pagbawi. At good news naman tayo mula sa Cagayan Region. Programang Sena ng DOLE, pinadali ang pagbabayad ng 543,000 na monetary claim ng manggagawa sa Tuguegarao City. Sa pamamagitan ng programang Single Entry Approach o SENA ng Department of Labor and Employment, nagawang pagbayarin ng DOLE Regional Office No. 2 ang isang employer ng mahigit ₱250,000 bilang benepisyo sa pagreretiro ng isang empleyado nitong salesman. Umabot sa kabuuang halaga na 534,690 pesos na monetary claims ang nakuha ng salesman sa Tuguegarao City na kinabibilangan ng kanyang unpaid retirement benefits, cash band, unused leave credits at final pay mula sa kanyang employer. Napag-alam nagtrabaho ang naturang salesman sa isang establishmento sa Tuguegarao sa loob ng 22 taon at nagretiro noong ika-7 ng Enero ng kasalukuyang taon. Dumulog ang naturang salesman sa DOLE Regional Office No. 2 upang makakuha ng kanyang kaukulang benepisyo na ipinatutupad sa ilalim ng ipinaiiral na labor code nito lamang nagdaang buwan ng March. Matapos ang ilang pag-uusap sa pagitan ng empleyado at kanyang employer, ay nai-award ang kabuuang monetary claims na sinaksihan ni DOLE Region 2 Technical Support Services Division Supervising Labor and Employment Officer Mency Valite at SENA Desk Officer na si Eileen Tuliao, gayon din ng kinatawan ng establishmento o ng employer. Pinayuhan ng DOLE Regional Office 2 ang mga manggagawang may mga problema at alalahanin sa paggawa na sumangguni o humingi ng mga kaukulang tulong sa pinakamalapit na tanggapan ng DOLE sa kanilang lugar upang ma-access ang isang pamamaraan ng pag-aayos ng mga naturang suliranin o hindi pagkakaunawan sa kanilang employer. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Ma'am Grace Baldosa ng Bureau of Local Employment upang kwentuhan tayo sa detalye ng trabaho, turismo, asenso National Job Fair. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 17 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside.
Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Lo and behold, PUP Radio Conference 2023 presented by DZMC Young Communicators Guild is set to return with its latest edition entitled Maniobra, Unveiling the Illusion Behind Public Deception on April 14, 2023 in Tanghalang PUP. Remember, behind every curtain lies the truth. Sa tulong po ni Jobstart, ito ko po natutunan na magtiwala sa sarili ko na sa isang bagay kaya ko pala kasi marami akong doubt, fear through them. Naging hardworking, nagawa kong makihalubilo sa mga tao. For the past 7 years, Jobstart has been helping young Filipinos transform their lives. Under the program, young trainees undergo technical and life skills training, increasing their chances to find jobs. Thousands have found work after the training, allowing them to add to their family's income. Sa programang ito, sobrang naging malaking tulong sa akin dahil may source of income ako ngayon kahit pandemya. Ako po ay nagpapasalamat dahil maraming out-of-school youth na katulad ko ang natulungan ng programang ito. Jobstart's 7-year journey started in 2013 with a technical assistance grant funded by ADB and the Government of Canada. The following year, the grant supported a pilot test for the program in 4 cities. Trainees receive an allowance during a 4-week training, followed by paid internships with private sector employers. The program also aims to deliver gender-sensitive youth employment services and promote the empowerment of women. In 2016, ADB and the Government of Canada provided a second technical assistance to expand Jobstart nationwide. That same year, the government signed the Jobstart Philippines Act, providing state funding for the nationwide rollout. This included professionalizing public employment service offices or PESOs across the country, with proper funding and dedicated staff. Jobstart shifted to a digital platform in 2020 due to COVID-19. Since then, a youth employment exchange has been created to link private firms with PESOs and Jobstart trainees for technical training and to manage progress of participants. Over 20,000 young Filipinos have now received training, with more than 2/3 coming from low-income households. And more than half of all Jobstart graduates have been women. There are now 47 areas nationwide implementing the program. Jobstart Philippines has now spent close to a decade of providing opportunities and forwarding advocacies that would spearhead the progress of the Filipino community for the years to come. If there is one thing we consistently embodied in the past 7 years, it's that the capabilities of our youth should never go unnoticed and underestimated. Since 2017, ADB has provided loans totaling $1.1 billion to support government reforms to promote youth employment. The Asian Development Bank has had a long and productive engagement with the Department of Labour and Employment on Jobstart. The pandemic has shown that programs like these are critically important to help young people find and stay in jobs. Over the longer term, the Asian Development Bank remains committed to the Philippines, and we'd like to see programs like Jobstart Philippines expanded out to many more local government units and to help many more thousands of young Filipinos. The Government of Canada has been a long-standing supporter of Jobstart. Without the commitment and leadership of the Department of Labour and Employment, the Asian Development Bank, and partners at the local level, the countrywide success of Jobstart would not have been possible. Above all, Jobstart would not be possible without the dedication and enthusiasm of the young women and men who participated.
On behalf of the Government of Canada, I would like to offer congratulations to all JobStart graduates and wish them best in their future endeavors. JobStart will continue to help young Filipinos find quality jobs and improve their lives in the years to come. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Dole sa AFP Radio. Oras natin 25 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Isa sa mga pinalakas at pinalawak na programa ng DOLE ay ang pagsasagawa ng mga job fairs sa bansa at para tulungan ang industriya ng turismo na makabangon mula sa epekto ng kasalukuyang pandemya, inilunsad ng isang targeted job fair para sa nasabing sektor. At upang kwentuhan tayo at magbigay ng iba pang detalye patungkol sa trabaho, turismo, asenso, job fair, kasama natin ngayong umaga si Ma'am Grace Baldosa, ang Chief ng Labor Market Information Division ng Bureau of Local Employment o BLE. Good morning, Ma'am Grace, at welcome po sa ating programang Dole sa AFP Radio. Magandang umaga po, Sir Tim, at sa lahat po ng nakikinig sa inyong program. Yes po. Ma'am Grace, noong nakaraang taon po ay inilunsad ng DOLE katuwang ang DOT ang partnership program nitong Trabaho, Turismo, Asenso National Job Fair. Pakibahagi naman po sa amin kung paano ba nabuo yung konsepto nito at paano po ba nito matutulungan ang ating mga kamanggagawa. Opo, Sir Tim, noong 2022, nabuo yung konsepto ng Trabaho, Turismo, Asenso. Ito ay sa pangunguna ng Kagawaran ng Turismo or DOT, Department of Tourism, at sa pakikipagtulungan naman po ng ating Kagawaran ng Paggawa at Empleo o DOLE. So, alam po natin na noong pandemya, turismo ang isa sa labis na naapektuhang sektor. At layunin ng Trabaho, Turismo, Asenso na maglunsad ng mga serye ng job fairs para mapunan ang mga bakanteng trabaho sa nasabing sektor po. So yun po yung pinagmula ng nasabing program. Opo. Since nabanggit niyo po, Ma'am Grace, na pang-tourism po ba, exclusive lang po ba itong Trabaho, Turismo, Asenso sa tourism industry? Bukod sa mga bakanteng trabaho sa tourism, of course, priority natin yung tourism, no? Nasabi mo nga na targeted yung sektor para sa job fair na ito. Marami ding trabaho mula sa ibang mga kaalyadong industriya or tawag nating allied or related sectors na inaalok sa job fair. So, mga halimbawa nito ay yung mga customer service representative, service crew, at language teacher. Kasali din yun doon sa mga in-offer na trabaho sa nasabing job fair. Opo. So parang isa lang din po ito sa mga usual na job fairs na isinasagawa po ng ating kagawaran, no, Ma'am Grace? Opo, pero binibigyang diin po natin na sinusuportahan natin ang sektor ng turismo dahil nga isa ito sa mga pinakamabigat na naapektuhan noong sa kasalukuyang pandemya. Patuloy pa rin po itong bumabangon at tinutulungan po ng DOLE, suportado ng DOLE ang Department of Tourism para palakasin po ang sektor. Apo. Para makita naman po natin yung picture ngayon ng Trabaho, Turismo, Asenso Job Fair, mula po nung inilunsad ito last semester of 2022, saang mga rehiyon na po ba yung mga nakapagsagawa na netong job fair na ito, Ma'am Grace? Opo, Sir Tim, unang job fair series para sa Trabaho, Turismo, Asenso, National Tourism Job Fair, ginawa po
siya noong September 2022 sa NCR, National Capital Region, sa Region 7, at saka sa Region 11. Doon po yung tatlong unang major areas or regions para sa unang serye ng job fair. And ngayong taon naman po, nadugtungan ng pangalawang serye ng job fair. Ginawa naman ito nito lang pong nagdaang linggo bago mag-Holy Week, no, March 30, 2023. Ito naman po ginawa sa Region 3, Region 6 at saka Region 10. Region 10. So Ma'am Grace, no, yung simula nung inilunsad itong Trabaho, Turismo, Asenso National Job Fair, ang specific areas po natin is yung mga main islands natin from NCR, Visayas, which is Cebu, tapos 11 yung Davao po, no, sa Mindanao. Tapos sinundan po ito ng job fairs netong nabanggit nyo po, nakaraang buwan o before Holy Week. Nabanggit ko po kanina sa Good News, parang sa Western Visayas po, sa Iloilo, nagsagawa na sila ng Trabaho, Turismo, Asenso Job Fair. Sa inyo naman pong datos, Ma'am Grace. Po yun, Sir Tim. And yes po. Go ahead, ma'am. Na yung mga additional areas po natin, mga tourism areas doon po ito, lalo na ang Region 6, alam natin, nandyan ang Boracay, tapos sa Region 10, Cagayan de Oro, yun. So talagang kung nasaan yung mga targeted areas, yun po ang ating pinututukan para sa nasabing job fairs. Opo. Sa inyo naman pong datos dyan sa BLE, Ma'am Grace, ilan pong employers yung nakilahok sa pagsasagawa ng kalintulad na job fairs nung nakaraang taon? At syempre po, gaano po ba karaming kamanggagawa natin yung nabigyan ng trabaho? At gaano rin po ba karami yung mga bakanting trabaho na naialok ng mga regional offices natin na nagsagawa nitong tourism job fair? Opo, nung first series ng job fair, nasa 8,310 na trabaho po ang ating naialok sa ating mga job seekers. At meron po tayong 157 employers na lumahok noong job fair para sa unang serye. At kasama po doon, nabigyan natin ng trabaho ay 426 na mga manggagawa at 395 po doon ay hired on the spot. Kaya masasabi po nating mataas ang rate ng tinatawag po nating HOTS, yung ating hired on the spot, at masaya po tayo na malaking numero ng mga job seekers ng mga trabaho ang nai-offer po natin sa ating mga job seekers. Opo. Muli i-highlight lang natin, Ma'am Grace, nung simulang i-roll out itong tourism job fair last semester of 2022, meron tayong 8,310 na naialok na mga tourism-related employment opportunities. Tapos 157 po yung mga employers na nakilahok po sa nasabing mga tourism job fairs. Tapos 426 naman po yung nabigyan ng trabaho. At mula sa 426, 395 po yung mga hired on the spot. Tama po yun, Sir Tim. Apo, para sa kaalaman naman po ng ating mga kamanggagawa, Ma'am Grace, kailan at saang mga rehiyon pa po ba ngayong taon gagawin ang iba pang serye netong tourism job fair? Opo, nasa third leg na po tayo ng ating Trabaho, Turismo, Asenso National Job Fair. At ang huling seryeng ito po ay gaganapin naman ngayong May 1, kasabay ng ating Labor Day Job Fair. So ito po ay isasagawa sa lahat ng rehiyon sa buong bansa. At inaasahan po natin na ang ating mga manonood at taga-subaybay ay mananatiling nakatutok sa mga DOLE Facebook pages po natin, sa mga DOLE regional offices para po sa mga announcement na mga specifics na mga lugar, kung saang venue or kung ito po ay magiging hybrid na mga job fair. Sa muli pong paglakas ng ating ekonomiya, Ma'am Grace, no, dahil alam naman natin na nasa kasalukuyang pandemya pa rin natin. Inaasahan din po natin yung patuloy na pagbangon ng iba't ibang sektor kabilang na itong tourism. Base po sa labor market information natin, ano po ba yung mga in-demand at inaasahan nating trabaho na mas lalakas pa mula sa sektor ng turismo? Opo, ayon sa ating Jobs and Labor Market Forecast 2022 to 2025, ang ating services at tourism sectors ay kabilang sa mga in-demand occupations. So kasama dito ang service crews, therapists,
masseur, yung mga masahista. Tapos meron pa rin po mga multilingual or bilingual speakers, tourist guides, drivers, at syempre waiters. At ito pong mga nasabing occupations, ito ay batay din sa naging regional consultation ng ating mga DOLE Regional Office para mabuo po itong ating forecast, labor market forecast. And also nananatili po kasi ang turismo bilang isa sa mga tinatawag nating KEGS o Key Employment Growth Sectors ng ating bansa. Kaya patuloy din ang suporta ng binibigay ng DOLE sa sektor sa pagpapatibay at pagpapasigla ng industriya para po sa pagsasang-alang-alang din ng marching order ni Pangulong Marcos sa sektor na magsilbi bilang isa sa mga pangunahing pillars or haligi ng paglago ng ating ekonomiya. So marami po tayong maaasahan sa ating tourism sector, lalong-lalo na sa mga in-demand occupations na nabanggit ko po. Apo. Yung susunod ko pong katanungan, Ma'am Grace, isa po ito sa mga isyung patuloy na ina-address ng DOLE, yung usapin ng job mismatch. Ano naman pong mga hakbang yung ginagawa ng BLE para matugunan po yung issue ng job mismatch at mas parami pa po natin yung mga nakakakuha ng trabaho mula po sa mga isinasagawa nating job fairs katulad nitong Trabaho, Turismo, Ascend? Opo, ang job skills mismatch ay isang tinatawag nating perennial problem or issue na hindi lamang kinakaharap ng ating bansa, ngunit kinakaharap po ng lahat ng bansa actually sa buong mundo. Though iba-iba nga lang po tayo ng level sa pag-address ng issue na ito. So para naman po specific sa job fair, naglalagay po kami ng mga booth tuwing may job fair para sa mga ibang libreng serbisyo katulad ng job seekers employment counseling. Meron din po tayong first time job seeker desk at meron din po tayong TESDA skills advisory desk. So makahulugan po ang employment counseling sapagkat ito ang nagbibigay ng gabay sa ating mga job seekers para matagumpay nilang makapagdesisyon or makapaghanap or makapili ng karera o trabahong gusto po nilang tahakin. So sa employment counseling, binibigyan po natin ng linaw or clarity yung job seeker kung ano po ang kanyang nais na tahaking trabaho. So isa po yan sa mga serbisyo na ibinibigay natin. At ito po ay nakatutulong para maiwasan o mapababa ang job mismatch. Kasabay na rin po ng pagtingin natin sa ating mga LMI, yung nabanggit po kanina or labor market information, na kung ano ang merong demand para sa mga trabaho at kung ano po ang mga hinahanap ang trabaho or mga hard to fill na mention niyo po kanina, emerging jobs para po sa hinaharap. So malaking trabaho, Sir Tim, yung job skills mismatch, ngunit patuloy po natin itong ina-address unti-unti sa ating mga iba't ibang serbisyo na binibigay po dito sa DOLE. Maganda pong malaman, Ma'am Grace, na hindi lang po tayo doon sa pagbibigay lang ng trabaho, kundi nagbibigay rin tayo ng guidance at yung nabanggit nyo nga po, clarity para sa paghahanap po ng trabaho ng ating mga job seekers at eventually po ma-address itong sinasabi nating perennial na problema natin, yung job skills mismatch. Ngayon po, Ma'am Grace, paano at saan po maaaring sumangguni yung ating mga kamanggagawa, gayon din yung mga employers patungkol sa mga isinasagawa nating job fairs o sa iba pang mga programang iniaalok po ng inyong tanggapan? Opo, Sir Tim, inaanyayahan po namin kayo na lapitan ang ating pinakamalapit na DOLE regional or field offices. Ang mga contact information po ay makikita ninyo sa DOLE website. Gayon din po, kahit lumapit kayo sa ating mga public employment service offices na naka-station po iyan, yan po yung mga opisina sa LGU, sa mga LGU ng bawat city or municipality or even provincial office, meron po tayong pesos. At kung gusto din po ninyong dumulog directly sa amin, pwede nyo pong bisitahin ang ble.dole.gov.ph. Nandun po ang aming contact information. At para naman sa ating mga job seekers, pwede po ninyong puntahan ang philjobnet.gov.ph.
para po makapaghanap kayo ng trabaho. Ito po ay isang online job portal at makikita po doon ninyo mga available vacancies at pati mga job fairs, at meron din po tayong portion doon on training at saka career assistance or development support. Apo. So, i-highlight lang natin, no, Ma'am Grace, para sa mga naghahanap ng trabaho, bukod sa mga pesos na pwede nilang puntahan at mga pinakamalapit na DOLE, regional, provincial o field office sa kanilang lugar, maaari din silang bumisita sa fieldjobnet.gov.ph. Tama Ma'am po, Grace, sir. apo, at this point po, binibigay po namin yung opportunity sa inyo na magbigay ng message para sa ating mga kamanggagawa, gayon din sa mga employers at partner institutions natin. Opo. Siguro ang sabihin ko na lang, Sir Tim, ay narito po ang DOLE. We stand ready para bigyan po kayo ng assistance. Marami po kaming points of contact, yung mga contact information na nabigay po namin, at lahat po ng serbisyo ay binibigay po namin ng libre. At lalo kahit po sa PhilJobNet, ang publication ng vacancies ng mga employers ay libre at unlimited. So inaanyayahan po namin kayong i-check out ang philjobnet.gov.ph. Sumangguni po sa aming mga opisina at kahit po sa aming Facebook page, BLE Info, at sa DOLE Facebook page po ng Laborcom. Yan. Maraming salamat po sa opportunity, Sir Tim. Apo. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak ng inyong oras, Ma'am Grace, at wag po kayong magsasawang tumanggap ng aming imbitasyon para mai-disseminate po natin yung iba pang mga programa, lalo na po ng inyong bureau. Maraming salamat, Ma'am Grace, at keep safe po. Maraming salamat po. At narinig po ninyo, mga kamanggagawa, ang tinig ni Ma'am Grace Baldosa, ang Chief ng Labor Market Information Division ng Bureau of Local Employment. Para po sa ating mga kamanggagawa na may nais isangguni sa BLE, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa ble.dole.gov.ph at ang kanilang Facebook page. I-type lamang ang DOLE, Bureau of Local Employment, sa inyong Facebook search bars. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0961-595-8439. Lunes hanggang Biyernes yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin, mga kamanggagawa, ang ating FB page at mag-subscribe sa ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa ngalan ng aking mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service, katuwang ang Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Tim Laderas. Tumutok po kayong muli sa susunod na Martes, dito lamang sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE official Facebook page para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras natin, 43 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.